people. Kayo ay mga mamamayan ng kalangitan. Ephesians chapter 2, verse 16. Hallelujah. Hindi nyo. Basahin ninyo yan, mga kapatid. At sabihin natin sa demonyo, Satanas, hindi ako mamamayan ng sanglibutan ito. Ano raw sabi, Ephesians 2, verse 16, and that he might reconcile both unto God and one body by the cross, having slain that enmity thereby. Ibig sabihin, verse 16, verse 16 na. Paliwanag kayo, mga kapatid, meron pong reconciliation. Ang Diyos ay nag-aalok sa reconciliation ngayon, mga kapatid. Ano, hindi ng Diyos. Inaalok kayo makapasok doon. Inaalok kayo na makapasok sa kari ng anak, na kung saan ay nagkakaroon ng kasalan. Ayaw niyo ba? Taas ang kamay gustong sumama sa kasalan. Taas ang kamay. Ayaw yung taas? Kasalan. Hindi na ba? Kita nyo, wala tayong patient. Kunti pa lang, wala pa. Sanari ko na yung babaan. Saan yan? Tingnan natin, may matapos tayo nito. Okay. Alright, may reconciliation na ginagawa ang Diyos ngayon. At ang reconciliation, kinakabit ka sa katawan ni Kristo. Kaya kailangan makabit ka doon sa body of Christ na binigyan ng laman, binigyan ng katawan, at binigyan ng buhay ngayon. Kailangan magkaingay ka. Hindi lang ako nag-iingay, hindi na si Brother Francis, hindi na si Brother Pabon, hindi na si Brother Kailan, Pastor Ronnie. Lahat tayo dapat magkaingay ngayon. Because we are in the body of Christ, inside the kingdom of heaven, because we are outside the world. Hallelujah. Yung mga nasa mundo ay hindi na mapingay. Kasi nandito sila sa mundo. Okay. Praise God. Yung kanila, tawag dito, 17. And say we preach and peace to you which were afar off, and to them that were nigh. Verse 18. For through him we both are accessed by one Spirit, yun yung Holy Ghost, unto the Father. 19. Now, pakinggan niyo ba? Pakinggan niyo yan, sulat niya. Now therefore you, ang iglesia, are no more strangers and foreigners, but by fellow citizens with the saints and the household of God. Fellow citizen ka, ang makahari na tayo ay makaharing ang ating kalagayan ay hindi nito. Pero citizen ka sa kalangitan, kailangan mong hawak ang titulo mo. Okay. Now, verse 20, and we are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being a chief cornerstone. Now, verse 21. And whom also building, fitly framed together. Ang katawan ni Kristo, kinakasama sa yan. Kaya kapag tinutugtog ang katawan ni Kristo sa katawan, nakakaroon talaga ng kailangan yan. Sabi, lapat na lapat, and fitly framed together, groweth, lumalago, unto a holy temple of the Lord. Kapag tayo po ay nasa katawan ni Kristo, ang sabi, ang guarantee, sure, ikaw ay may paglago. Spiritually. Ang paglago mo, hindi lang kayamanan. Ano sa ikit sa hindi yan yung sinasabi ng Bible na paglago. Ang paglago natin, spiritual. Yung tayo mismo ng Espiritu at kaluluwa, nasa loob ka ng kaharian ng Diyos, dapat lumalago ka doon sa loob na yun. Hallelujah. And then, hallelujah. 22. In whom you also build together for the habitation of God through the Spirit. Ayan nga, binabasa ko na lang ito dahil matatapos na ako mga kapatid. In whom you also are building together for an habitation of God. So kapag ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, nagpapahinga. Hallelujah. Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Now, last verse. Maraming verses ito mga kapatid. Last verse, Hebrews chapter 12.
Hebrews chapter 12. Let us read verse 22. Pasilin niyo ito mga kapatid, verse 22. Nandun pa rin tayo sa loob ng kahari ng Diyos na kung saan nandun ang anak. Ako pa rin naranasan ni Pablo sa iglesia ng kapanahonan. Lahat ng mga kabilang sa iglesia ng kapanahonan sa Kingdom of Age, in the Kingdom of God, lahat sila nakaranas niya. At maging sa ating panahon ito. Hallelujah. Now, read verse 22. But ye are come unto Mount Zion. Okay? Hindi po yan literal sa Jerusalem, ano? Yan po ay spiritual Mount Zion. Ngayon, sino yan? And unto the city of the living God. Hindi yan Jerusalem kung saan ngayon. Yan. Ngayon, yan tinawag na city of the living God, the heavenly Jerusalem. Hindi earthly, ha? Heavenly Jerusalem, and to an immutable company of angels. Hallelujah. Okay, now verse 23. Niniwanag lalo ni Pablo to the general assembly of the church of the firstborn. That's what the firstborn are, which are written in heaven, and God judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Hallelujah! Kapag pumasok ka sa kanila ng Diyos, may proseso na kayo makakapit sa kasaktalan. Ano ngayon? Baba natin ang 20. Sasabihin ko ito. Okay. Sinabi, sila yung city of the living God. Yan po ang bride na nakapasok sa kalangitan. Tandaan po natin, kapag tayo'y nakapasok sa loob ng kalangitan, hallelujah! Meron kang kasamang innumerable company of angels. I give an example. Si Jesus Christ na mag-fasting, tinusunod di mo, tama? Anong sabi ng demonyo sa kanya? Diba ikaw ay anak ng Diyos? Ibig sabihin, alam mo, gantang Satanas, nasa loob siya ng kaharian ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Gutom ka na. Ang tinapay na ito, ang bato ito, gawin mo ng tinapay para makakain ka. Jesus Christ was tempted in the mind. Woo! The goodness, brothers and sisters. If you are in the kingdom of God, pag tilok siya ng kaaway sa ating utak, para gawin mo sa bagay ng pagkakasiwakan. Sika, spiritual, ano sasabihin mo? Sasabihin mo yung spiritual ng Diyos sa iyo. Rebuke mo. Resist the devil, and he will flee. If you are inside the kingdom of God, kahit tayo mga narito, bride, tinutokso ka sa kaisipan mo. Anong tinutokso ng diablo sa iyo? Nang bitaw ka na. Huwag mong gawin yan. That's suicide. Pag ang isang bagay na ipinalam ng Diyos na kanyang kalooban, hindi natin sinunod, yun ang tukso ni Satanas sa utak natin sa loob ng kasalanan. And then you are committing suicide. That's right? Hallelujah. Pero, kapag sinunod natin mga kapatid ang kalooban ng Diyos, at tulad ni Kristo when he was tempted, ano nangyari? Ano nangyari? Si Kristo ba mayroong kasama sa mga anghel? Meron! Yung iminong ang company of angels, pagkatapos na tinukso, hallelujah, si Kristo ng demonyo, umiinos yung mga anghel after that. Anong ginawa ng anghel? Anong ginawa? Sabihin nyo! Ano? Ay, hindi. Brother George! Ano? Lakas mo, Brother George! Pinagpinturan! Yun! Mga kapatid, hindi lang Pagkatapos tinukso, pinagpinturan siya ng Diyos. Mateo 4. katotohanan ito pinag-aaralan natin. Diba, Mateo 4? Dahil nakikita niyo sa Biblia, tama? Panahon na! Kailangan! Hey! Hallelujah! Panahon na! Awake that thou sleepest! City of the living. Hallelujah! Praise God! Kapag kayo dumating sa pagsubok, mga kapatid, na tinutokso kayo, ibalik muli sa mundo, mga kapatid. Si Kristo binabalik. O yung tinakayan, binabalik sa mundo. Eh, nandun siya. Bakit mo niya kakailanganin yun? Lalo niya, nakapasting pa siya. Kaya kayo mga nandito, mga kapatid, tandaan niyo, you are in this world. At nandito ang demonyo. Pag nagpatokso kayo, mga kapatid, you miss. You miss. Kailangan you should be overcome. Pag, ano yung paano yung tukso ng away? Hindi na
gawaing sanlibutan. Yan ang tukso ng kaaway. Para ikaw ay ilayo para sa loob ng karya ng Diyos. At kapag ikaw ay nanagumpay, kagaya ni Kristo, pag ikaw ay nanagumpay as a heavenly city, you are belong to the city of the living God, and you have in the kingdom of God with an innumerable company of angels. Tandaan nyo, isang bride lang sa inyo rito, kung gaano karami ng men. Alam nyo ba yan? Ang bawat isa sa inyo, may mga legions of angels. Hindi nyo alam yan. Meron kayong legions of angels. Kung bibigyan kayo ng Diyos, bubuksan ninyong mata. Mga kapatid, magugulat kayo sa kagandahan ng kalooban ng Diyos. Hindi ka pala pinabayaan. Hindi ba na tayo pinabayaan? Eh bakit nangyayari ito? Tayo may kasama. Oh, masasira yan. Kasi yan? Kaya, mga kapatid, maraming kasama ang gusto sabihin dito. Sa the time. Sige. Remove and praise. Hallelujah. Nakakuha kayo ng tawag ng insight sa pinag-aralan natin. That in this word, we are out of this world. What is it? Ito po yung karya ng Diyos, kung saan ang si Kristo, sa karya ng Diyos, ng Dinaspira ng Ama, na hindi lang si Kristo, pati lahat ng mga apostol, lahat ng mga tinawag ng Diyos, ay nakaranas na tayo yung nakapasok. Yan. Hallelujah. So, praise the Lord. Praise the Lord. Parang natin ang Panginoon. Ito lang ay nagpapasalamat sa Panginoon sa magang ito. Iwan natin ang ating mga ulo. Praise God. Dakilang Diyos, ang banal Panginoon, sa magang ito, Lord, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ano kukunin mo? Kukunin. Dahil po sa kabutihan po ninyo at habag, Panginoon, na kami ngayon ay nakatayo sa iyong dakilang presensya. But while we are out of this world, Alin ba? but thank be to God that we are entering into the kingdom of your Son, Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa provision mo, Lord, na ang bawat isa po sa amin ngayon ay kinukuha mo at kinilalagay mo na sa loob ng karya ng Panginoon. Ano kukunin mo? Hallelujah. Ibinilang mo, Panginoon, na makasama sa tiging ng kasalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Na hindi mo kami, Panginoon Diyos, hinayaan, Panginoon, na kami ay manatiling bulag, Panginoon, manatiling patay, Panginoon, sa mundo ito. Salamat po, Panginoon. Lord, pagamat ang aming katawan ay mayroon pong pagka-deterioration, Panginoon, Tingit mata ganyan. dahil nararanasan namin, Panginoon, ang hirap kami ipauhin sa lupang ito. Pero salamat kami sapagkat sinabi mo, Lord, na may ibinigay kang pag-asa para sa bawat isa. Na kung mahimlay man ang aming katawan, merong naghihintay na isang katawang maluwalhati, Lord. Yung pong nakapasok doon, Panginoon, sa iyong kaharian, ay siya rin babalik sa katawan ito. Lagay mo yung kamay niya sa mata. Para ito'y kaunin, Panginoon, at muli maging tahanan. And living to millennium, living to eternity, throughout eternity, with thy presence, Lord. Thank you, Father. Panangin ko, Diyos, kung sino man mga kapatid namin na nagalito, Lord, na mayroon pong problema sa spiritual, Panginoon. May problema sa kanilang relasyon, Panginoon, para sa iyo. Hallelujah. Tulungan niyo po sila. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil kahit kami rin, Panginoon, ay marami kaming failure, Panginoon. Marami kaming kukulang sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon Diyos, salamat sa tuwina ay paalalahanan niyo po kami, Panginoon, pang kami magising mula sa aming pagkakatulog spiritually. Maganda na bas. Maganda na Lord, bas. salamat, Panginoon, at ang ating mga kapatid sa umagang ito, Lord, ay naway bigay niyo po ng inspirasyon, Panginoon, na, Panginoon, mapanindigan na kami pala ay mga fellow citizens in heaven. Not of this world. Na kami hindi taga rito, kundi taga langit, Panginoon. According to your word. Thank you, Father, Lord. We ask this in the most precious name of your Son,